na napakinggan, masari-saring mga katuruan patungkol sa panalangin, sa pagpapala, sa blessings, sa prophecy. Marami na kayong narinig na mga katuruan patungkol sa gift, sa Holy Spirit, sa kapuspusan. Marami na kayong narinig na katuruan patungkol sa worship. At ngayong gabi po ay kakaunti lamang ang nagbabahagi o nag-i-expose ng isang bagay para makasurvive. Andiyan na ba kayo? Ginagamit ang word na survivor. Di ba yung Survivor Philippines, papupuntahin sila sa isang isla. At titignan kung sino ang makatatagal sa isla nang walang resources. Nang limitado ang lahat ng bagay sa paligid. Nandyan yung sa Survivor, dati may napatlo ko, Survivor Philippines, nandyan yung nasa isang isla sila, pero sila ay nagtatampuhan kapag lumabas ng ugali, lalo't kapag sila'y gutom. Sa huling panahon, ay tuturuan tayo ng Diyos, maaring nakarinig na tayo about spiritual warfare. Maaring nakarinig na tayo ng katuruan patungkol sa binding and loosing, o kaya sa deliverance. Pero hindi lahat na nangyayari ay pwede nating gamitin sa spiritual warfare. Ngayong umaga yun po ang aking i-discuss sa inyo. Are you ready? Amen. We are seldom to hear how to survive. Madalang natin mapakinggan on how to survive na katuruan. Andalaw ba kayo? Andalaw ba kayo? We need faith to sustain us when things are not going so good. Kailangan natin ng malaking pananampalataya kung minsan sinusubok tayo na parang yung ini-expect mong good ay hindi nagiging good, but worse. Minsan tayo ay narinig nyo na si pastor na nagturo the power of the words, even though na ginagamitan mo ng mga it is written, it is written. You use the Bible in the left hand and yet ang situation sa right hand is opposite doon sa left hand. At iiyak ka na lang sa Panginoon at sasabi mo, Lord, why? I stand on my faith. How can I stand? Paano ba ako makakatagal sa iyo? Maraming Kristiyano kapag ka sila humingi na sa Panginoon at hindi nangyari, sila ay naglalaylo. Why? Kasi hindi ho nila alam na mga bagay minsan pinahintulutan ng Diyos. Sabihin nga, minsan pinahintulutan ng Diyos. Minsan pinahintulutan ng Diyos. Ang sabi ho ng Bible, minsan merong tinatawag na different reactions from others. You experience different reactions, different... Ano ba kayo? May mga bagay na pinahintulutan ng Diyos na minsan you always question God, why, Lord? May three answers lagi ang Lord, yes, wait, and no. Karamihan ang sagot niya is yes. At karamihan din is wait. But remember, there is also no. When God says no, are you able to survive? Andiyan ba kaya? Are you ready? Listen. Noong nagpagaling si Jesus ng isang lumpo at ang sabi niya, kunin mo ang iyong banig at ikaw ay magaling na. Ang ginawa po niya, kinuha niya kanyang banig at pagkatapos sa tuwa ng miracle, siya po ay naglulundag at nagsisigaw ng praise the Lord. Maraming Kristiyano kaya umawit kapag masaya. Kaya pumalakpak kapag may bonus. Kaya niyang maglulundag, sumayaw kapag nasa kondisyon ng kanyang puso na parang wala siyang problema. And my question is, kaya mo pa kayang gawin yan kahit hindi mo feeling sumayaw?
wala na nag-amin. The greatest testing na magtaas ng kamay ay yung parang hindi mo feel na magtaas ng kamay and yet, tinataas mo pa rin ang kamay. Andiyan ba kayo? Ngayon pong umaga, sabi po ng note ko, it is easy to shout and praise when you are happy. Do you agree? Ang buhay po ay compose ng dalawang bagay. Sabi ko kanina, minsan, sa kaliwa mo ang Biblia, tinatayuan mo, sa kanan mo naman ay iba. Kaya minsan hindi mo alam kung anong totoong situation. Hello? Ito sa kanan mo, situation. Ito sa kaliwa mo is the Bible. Nandiyan ba kayo? Ang sabi ng Bible, ask whatever you wish, and yet napupunta ka minsan kapos ka. Wala ka ng pera. Dinaranas ko po yan. At minsan tatanungin mo, Lord, Lord, why? Andiyan ba kayo? Kung ako nga, pastor na, minsan din, nag-iisip ako, Lord, saan ako kukuha ng pambayad? How much more pa kaya ang member? Listen. Ang buhay ng tao ay hindi mo maaalis, there is a positive side. Ang katangian ko rin, may positive side. Pero, may negative side din. Hindi po pwedeng puro positive ang makikita mo. Hindi rin po pwede na puro negative ang makikita mo. Sa buhay Kristiyano, hindi pa pwede naman na puro miracle ka na lang ng miracle. At wala na problema ang mangyayari sa'yo. Andiyan ba kayo? Sa buhay Kristiyano, hindi naman po pwedeng lagi kang puspos. Minsan kailangan din mo rin natutuyo. But the question is, paano mo ito ibubuhay kung ikaw ngayon ay nabubuhay dito sa tagtuyot mo? Paano ang reaction mo? The only difference between the positive and negative is the reaction. It will produce reaction. Hello? Pag dikitin mo ang positive and negative, anong magproproduce ito? May reaction. Tama? Kaya nga huwag kang sasama lagi sa negative. Negative ka na nga, negative pa yung sasamaan mo. Wala. Walang reaction. Parehas kayo, patay. Naintindihan niyo ba ako? Pag puro naman positive din ang kasama mo, puro positive din, minsan kailangan mo rin umano sa negative. Pag ikaw ang positive, kailangan punta mo yung negative. Para may reaction. Amen. Amen. Hello? Kasi positive ka na nga. Ang gusto mo lang samahan, yung positive din, walang reaction. Ang buhay ng tao is positive and negative. To produce what? Power. Sino gusto niyang power? Amen. Nandyan ba kayo? Kapag ikaw ay isang tao at nag-pray ka doon sa mahina, sa kailangan mong i-follow up, may problema yan. Ipinag-pray mo at alam mo man na nanampalataya ka na dahil sa biyaya ng Diyos. Hello? You can produce power. Andiyan ba kayo? Amen. Meron din po tayong mga negative side. Sabi mo sa katabi mo, may negative side ka rin. Puro positive. Kahit si pastor may negative side din. Ano? Kaya lang, ang kaaway, ang pinakikita niya lagi, most of the time, is the negative. Wala na na. To tell you honestly, 2 days ago, I was being rebuked by God. Dahil sobra po ako nasaktan, sabi niya, na pwede mo bang pasalamatan ngayon hanggang ngayon, kaya mo bang mahalin kung saan ka nang galing? Kung sino po si Pastor Jerome, paano mag-pray, paano magturo, may isang taong pastor na nag-alaga sa akin. Although na nasaktan niya ako, siya pa rin ay mahal ko. At sabi ko, Lord, sorry kung nakita ko is the negative. I forgot the positive. And Lord, I promise as long as I live, hanggang ako'y tumanda, yung pastor na yun na nagturo sa akin kung paano ako mag-preach, paano ako magdasal, paano ako gumawa ng Word of God, paano ako maging humble,
hanggang ako'y nabubuhay, pasasalamatan ko ang kanyang buhay sa Diyos. Andiyan na ba kayo? Minsan dinadaya tayo ng kaaway, negative na lang makikita mo. Tignan mo yung positive. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, huwag lang negative ang titignan mo sa akin. Tignan mo rin ang positive. Are you ready? Are you ready? Uulitin ko. Pag may positive plus negative equals what? Say power. Uumpisahan na po natin. Katuluyan ng tinuro ko kanina. New Living Translation ang gagamitin natin. Itong babasahin po natin to, makinig kayong maigi. Bibihira sa isang tao na i-expose niya ang kanyang personal na buhay. Ang sumulat po nito, alam niyo kung sino? Si Pablo. Si Pablo na kung saan hindi siya nagkaroon ng personal encounter with Jesus. Advantageously, yung 12 disciple, mas may advantage kaysa kay Pablo. Bakit? Kasi yung 12, kasama nilang natulog si Jesus, kasama nilang nagpre-pray, kasama nilang kumakain, kasama nilang nananalangin. And yet, itong si Pablo, walang experience na kasama si Jesus. Ang tanging experience lang niya ay knowledge. Pumunta sa Rome at nag-aaral ng kanyang salita. Sino si Pablo? Si Pablo na terorista ng mga Kristiyano noon. Hello? Andiyan ba kayo? And yet, ngayong gabi, meron siyang sikreto sa kanyang buhay na gusto niyang sabihin sa atin. Si Pablo na hinangaan ng maraming Kristiyano sa ating kapapanahunan. Bakit po? Bago po natin basahin yan, sino si Pablo? Pablo has abundant knowledge. Kung ang pag-uusapan wisdom, si Pablo, abundant ang wisdom. Kung ang pag-uusapan spiritual, abundant ang spiritual. Nakaranas nga ng trance eh. Andiyan ba kayo? Titingnan mo si Pablo is a good leader, abundant in revelation. Mga bagay na hindi in-expose kay Peter na expose sa kanya. Amen. Hello? Andiyan ba kayo? Abundance in performing miracles. Sabi nyo nga, performing miracles. Ito si Pablo. At isa sa inangaangkong miracle niya, si Pablo na nakapagbubuhay ng patay. Walang nagturo sa kanya, whatever you wish. Walang nagturo sa kanya na Jesus, na katulad ni Pedro na sinabi ni Jesus, if you believe the things that I do, you will do also. Walang nagturo kay Pablo. Si Pablo na sa pamamagitan ng panyo, pinag-pray niya ang panyo, at lahat ng gagamit ng panyo ay gumagaling. Si Pablo na sobrang talino, pero ngayon i-expose po niya kung sino ang totoong Pablo. Minsan po ang nakikita po natin sa isang tao yung husay niya. Minsan ang nakikita mo anointed siya. Minsan nakikita mo ang galing-galing niyang pastor, pero hindi mo nakikita yung totoong siya. Why? Because you are overwhelmed on what you see. Listen. Even though, kayo magbasa, katulad ng dati, 1, 2, 3. Even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. Listen, expose ko yan mamaya. Verse 8. 3 different times, I begged the Lord, I prayed to the Lord to take it away. But God says no. Hello? Basahin nyo. Next. Each time he said,
My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. My power works in what? Weaknesses. Listen. That's why I take pleasure in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then 1, 2, 3. Sabi ni Pablo kanina sa verse 7 na umpisan natin, listen, kahit na marami akong revelasyon, sabi niya, para hindi ako magyabang, para hindi ako maghambog, may pinadala si Satanas. May pinadala, may messenger si Satanas to buffet me. Say buffet. The word buffet means to punch. May pinadala si Satanas to buffet me, a thorn in my flesh. Kung babasahin niyo ang puso ni Pablo, sabi niya, mga disipulo ko, mga taga-Korinto, ang Korinto po ay punong-puno ng kasalanan. Sabi niya, huwag niyo ako sobrang hangaan. Huwag niyo ako sobrang hangaan bilang apostol. Huwag niyo ako sobrang hangaan kung nakapagpapagaling ako ng pamamagitan ng panyo. Huwag niyo ako sobrang hangaan kung ako'y nakapagbuhay ng patay. Bakit? Para maiwasan ko ang pagyayabang. May pinadala si Satanas, the thorn of the flesh, to buffet me. Sabi niya, hindi niyo ba alam ang ibig sabihin ng buffet means punch? Say punch. Ibig sabihin ng punch, hindi niyo ba alam na araw-araw akong sinusuntok ni Satanas? Sometimes he question God, why? Gumamit na siya ng binding and loosing. Hindi lahat na kinakas out niyo umaalis. Wala na nag-amin. Baka yung weakness mo, yung negative side mo, ay para maiwasan na magyabang ka. In every anointing, there is a price. Wala na nag-amin. Amen. Ano sabi ng Bible? Listen, people around you may see your gift, but they cannot see. Sino naniniwala dyan? Amen. Sino naniniwala dyan? Amen. Ang nakikita lang nila sa iyo, yung mabait ka, yung maganda ka, yung guwapo ka, yung anointed ka, yung ang galing mong tumugtog, yun ang nakikita nila sa iyo. Pero yung totoong ikaw, He will use your negative side to connect into your positive side to produce power. Say power. Say it again. Andiyan ba kayo? Sabi niya, 3 times I pray, 3 times, Lord, take these weaknesses of mine. Ayaw ko to, Lord. Hindi mo ito kalooban. Hello? Lord, alisin mo na ito. Nagpapahirap sa akin. Lagi na lang ako sinusuntok ni Satanas. Bakit kaya, Lord? Nag-binding and loosing naman ako. Sabi mo noon, whatever I bind on earth shall be bound in heaven. And yet, ayaw umalis. Hindi ba kayo nagtataka? Maraming Kristiyano binding and loosing and binding and loosing. And yet, sometimes makikita mo pa rin ang weakness. Why? Hinaan
Dahan-dahan siya ng Diyos sa parating na plano sa Kanya, sapagkat yung negative na yon, darating ang panahon, yung negative mo ngayon, iko-connecta na ng Diyos yun sa positive mo, at makikita ng iba ang lakas ng kapangyarihan mo. Hello? Kaya nga ho, ang sabi ng Bible, the righteous may fall 7 times and yet arise. The righteous may fall, may have negative side 7 times, and yet he will arise. Amen. Fall is negative, arise is positive. If God connect it, then there is power. Amen. Hello? Andiyan ba kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, yung totoong ikaw. Gagamitin yan ng Diyos. Andiyan ba kayo? Sabi ni Pablo, sinusuntok ako everyday, Lord. Ang sabi ho niya, ay ano, tingnan niyo sabi ng Bible. 3 different times. Magkakaibang oras. Sabi ng Bible scholar ng iba, yung thorn in the flesh. Marami yung ano yan, marami yung debate sapagkat hindi siya ganon kalinaw kung ano yun. Ang sabi ng iba ay sakit. Ang sabi ng iba ay kasalanan. Ang sabi ng iba, kahinaan niya. Kung ano man yun. Pero meron nag-stand up na isang Bible scholar, ang sabi ho niya, may sakit ho raw si Pablo noon na epileptic. Ano ba kayo? And I want to take that example. Kung ano man yan, hindi tayo nakakasigurado. Pero mo, nag-preach ka, at susumbungin ka ng epileptic. Hello? Parang ang isang sales rep na nagbebenta ng shampoo and yet kalbo ka naman. Sino maniniwala kay Pablo about the miracle and yet the miracle is there? Bigla-bigla siyang susumbungin. Why? To humiliate him. Para ipahiya siya ng Diyos. Lord naman, ba't mo ko pinahihiya? Lord naman, bakit in public pa? Kung kailan naman ako nag-crusade, saka naman ako susumbungin. Ayaw ko mapahiya, Lord. Hello? Pero tatandaan niyo ito. Hanggat hindi mo nararanasang mapahiya in public, hindi ka pa rin kayang itaas ng Diyos. Bakit? Ang Diyos lang ang pwedeng may taas. Ang Diyos lang ang pwedeng sikat. Hindi ikaw. Kung bakit nakagagawa ng miracle si Pablo, hindi dahil righteous siya, hindi dahil mahusay siya, hindi dahil matalino siya. Kaya sabi ni Pablo, wala akong may pagyayabang. Kaya ho ako, kahit sirain pa nila, wala nang masisira sapagkat sirang-sira na. Andyan ba kayo? Andyan ba kayo? Pero purihin ang Diyos. Dumadating ang panahon, yung negative mo, i-connect ka na sa positive. At sasabihin ko sa inyo, kung tayo magsama-sama, lahat ng negative natin, sama-samang i-connecta sa positive, sasabihin ko po sa inyo, ang maproproduce po natin, high voltage. Amen. Give your best love for me. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo masyadong itinataas ang kahinaan mo. Sino ay natutuwa ngayong gabi? Sino natutuwa ngayong gabi? Si Peter. Bago siya naging tunay na Peter. Bago nangyari yung prophecy ni Jesus na from now on, you will be called Peter. Upon this rock. Do you remember? Amen. Bago nangyari yung positive prophecy, bumagsak si Peter. To produce power, you need negative. And this negative, God will connect it into your positive attitude. And
At sasabihin mo, dahil lang sa biyaya ng Diyos. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Sino yung natutuwa at hindi na siya kayang dayain ng kaaway? Sabi ng kaaway, kapag ayaw mong parang tinatamad ka, umatin, ayaw mo nang umatin, negative. Pas muna. Kailangan mong pumunta sa church para makamit ka ng positive. Hello? Tama mali? Tama mali? Kaya nga kailangan mong umatin sa church para positive connection. Andiyan ba kayo? Sabi mo sa iyong katabi, congratulations. Ay, negative ka. Hello? Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Listen. This is the revelation. Kung wala nang napupuna sa iyo na negative, delikado yan. Andiyan ba kayo? Pag walang napupuna sa iyong negative, delikado yan. Walang power. Holiness is good. Hello? Tingnan nyo yung mga sumasakay sa mga bus. Power. Walang ka-power. Ibang power yung sinasabi mo dito yun. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Sabi mo sa iyong katabi, kayang gamitin ng Diyos lahat ng bagay. Sabi niya, ano answer ng Lord? Yes, I will take it, Peter. Saul? No. Paul? Sige, alisin ko. No. It's time. He said, sorry, Paul. Sorry. But, my grace. Hindi mo kailangan tanggalin ko yan. Yung messenger ng kaaway na pinahirapan ka yan, hindi mo kailangan, Paul, na tanggalin ko yan. I will not take it. But, my grace is all you need. Yung biyaya ko lang sa'yo, sapat-sapat na para mapagtagumpayan mo ang bawat nararamdaman mo. Hello? Yung kahinaan mo, yung nagpapahina sa iyong pananampalataya, yung parang ayaw mo nang tumayo. Sorry, Paul, sorry. My answer is no. But my grace is all you need. Your negative side, I will connect my positive side. What is the positive? The grace. And once I connect, my power works best. My power works best. Paano nagiging best? In your weaknesses, in your infirmities, in your trials, in your doubts, it will be best. Nagiging best ang power ng Diyos kapag nangihina ka. Woo! Hindi nyo ata ako naririnig. Kapag pinapatikos ka, kapag lagi ka na lang umiiyak, at kapag lagi ka na lang mukhang kawawa, i-connect ng Diyos yan sa kanyang positive. Anong positive? Grace! Hindi mo na kailangan mag-cast down. Hindi mo na kailangan in Jesus' name. My grace! My grace is enough! Anong ibig sabihin ng grace? Anak, kahit hindi ka worth it na mahalin ko, kahit hindi ka worth it na palakasin ko, kahit hindi ka worth it pagpalain ko dahil sa palpang mo, ibibigay ko pa rin. And that is sufficient.
yung natutuwa ngayong gabi? Sino rito natutuwa yung negative pala niya? Pwedeng gamitin, i-reverse ng Diyos, i-connecta sa positive. Nandiyan ba kayo? Listen. So now, I am glad. May sakit ka na nga. Sinusumpong ka na nga. Glad pa. Pinatikos ka na nga. Natutuwa ka pa. Hello? Andiyan ba kayo? Ibang klase si Pablo. Sabi niya, hinahangaan niyo ko. Don't you know I have a thorn in the flesh? Hello? In-expose niya yung personal niya. Hindi niya ba alam, mga kapatid? Struggle ako. Sabi ni Pablo, si Pablo yun. Hindi ko pa nagagawa yung ginagawa ni Pablo. And yet, he struggled. Ako ba kaya? Ang hirap niya siguro magturo ng miracle. Samantalang siya sinusumpong ng sakit. And yet, he survived. Amen. And yet, he survived. Amen. Paano siya nag-survive? Kapatid, para mag-survive, yung negative side mo, kumonekta ka sa Diyos, positive, it produces power. Amen. Yan lang ang tawag sa'yo, survival. Amen. Sino ang gusto ng survival? Amen. Magtataka yung mga ibang Kristiyano sa iyo, bakit ikaw sis ka may problema ka lang kung hindi ka pa rin? Siyempre, yung negative ko, lagi kong connect sa Diyos, sa positive. Kaya ang nakikita sa iyo, ilaw, kuryente, laging maliwanag. Why? There is power in your weaknesses. Hello? Andiyan ba kayo? Amen. Listen. So now, I am glad to boast about my what? About my what? Hindi naman sinabing sickness. Hello? Kaya nga debate yan eh. Kasi kung sickness yun, sickness ang sinulat. But the Bible declares weakness. Amen. Lahat ng tao may weakness. Amen. Maaari sa attitude, maaari sa mga ibang bagay, lahat tayo. No one is accepted, even I. May weakness. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, congratulations. Congratulations! Hindi lang pala ikaw may negative. Hindi na pala ikaw ay negative. Amen? Sinong natutuwa? Katulad pala natin si Pablo. Amen? Listen. So now, I am glad to boast about my what? Ano ang kanyang pinagyayabang? Hindi yung miracle niya. Hindi yung marami siyang revelation ng pinagyayabang niya. Kung magyayabang ako, mga kapatid, simula ngayon, hindi yung nagpapagaling ako at nagkapagbuhay ng patay. Ang ipagyayabang ko, nahihirapan din ako tulad niyo. At dahil nahihirapan ako, kita niyo, nakatatayo pa rin ako. Bakit ang kapal ng mukha ni Pablo? Kahit may weakness, because of power! Hello? Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? So that the power, what? Tingnan nyo. So that the power of Christ can pag may weakness ka, doon nakakakilos. I will give you example. Si Moses, napakatalino. Alam niya ang pagkatawag niya. Positive side. Until such time nakapatay siya. Negative side. And he ran out. Ayaw niyang bumalik sa Egypt. Why? Because of the negative. Yet, God used the negative to go back to Egypt. Amen. He met the positive where? Sa bush. Amen. Yung negative na si Moses, nakakonekta ngayon sa positive. Bumalik sa Egypt with power. Amen. Bigyan ko ba kayo ng example? Si Joshua, namatay si Moses.
Hindi niya alam pa paano pamunuan ng mga Israelita. Negative. Sabi niya, sino ako? Papaltang ko yung naghati ng dagat. Sino ako? Isa lang akong alalay ni Moses. Ano sabi ng Diyos? Be courageous. Once na inamin mo ang weakness mo sa Lord, bibigyan ka niya ng positive. Never magbibigay ang Diyos ng negative advice. It is always positive. And once this negative and positive connect, it produce. Nandiyan pa ba kaya? Si Abraham, matanda na, maging ang kanyang asawa. Sino? Si Sarah. Ayaw maniwala ni Sarah, bakit negative na siya? Kulong-kulubot na. Hello? Nag-menopause na. Puro negative. Paano nabuhay yung negative into positive? Listen. Sabi niya, ito ang aking slave. Natatandaan niyo? Asawain mo, tabihan mo. Nagkaroon ng anak. Nung nainggit. Andiyan ba kayo? Nung nainggit, nagsumbong sa Diyos. Kung hindi siya nainggit, hindi niya lalapit sa Diyos. Alam niyo ba, kapag kayo nasasaktan, negative, yan ang point na kailangan mong lumapit sa Diyos. Positive. At darating yung pagpapala sa Diyos. Hanggat na-acknowledge mo na negative ka, Lord, negative na ako, wala na akong magagawa, negative. Then God can do miracles. Doon pa lang siya mag-i-start ng miracle. Hello? Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Makinig kay Maggie. So that the power of Christ can work. Sino gagamitin? Tingnan nyo. Sino ang gusto niyang gamitin? Isang vessel. Isang lalagyan na si Paul. Isang lalagyan na merong weaknesses. Isang lalagyang basag. Pero sabi ng Bible, kaya pa rin siyang gamitin ng Diyos. At sa pamamagitan niya, kayang gumawa ng himala ang Diyos. Isa lang ang aking alam. The more you have weaknesses, the grace abound. And when the grace abound, the power produce. Hello? Hello? Andiyan ba kayo? Say power. Isang pa. Pakinig kayo, mate. That's why, dahil nag-glad na ako, na-realize ko, that's why, ang kasiyahan ko ay hindi sa Chicken Joy. Ang kasiyahan ko hindi sa Alcorer Mall. Ang kasiyahan ko ay hindi shopping. Hello? Ang kasiyahan ko ay hindi yung may fellowship lamang at may pansit. Ano ba kayo sabi ng Bible? I will never leave you nor forsake you. Joshua, Moses is dead, but I am not dead. I am what I am. I will be with you wherever you go. Andyan ba kayo? Andyan ba kayo? Why? When I am weak. Paano yun? Kung kailan ako mahina, saka naman ako lumalakas. Listen. Kailan na po full charge ang cellphone? Pag na? Sino rito mamaya gusto magpa-full charge? Amen! Sabi niya, Lord, sugatan ako. Lord, maraming mga nag-insult sa akin. Lord, yung mga cute sa buhay ko. Wala ngayon tawag niyo sa mga taong yung cute. Ano ba kayo? Kaya bukas, pagpasok niyo yung amo mo, nakita ko cute mo. Andiyan ba kayo? Yung mga nag-insulto sa inyo, huwag niyo nang patulan. Ang tawag doon, ang cute mo. Hello? Andiyan ba kayo? Listen.
Even though, ito na pala yun. So, to keep me from becoming proud. Ang reason ay ano? Para hindi siya magyabang. Amen. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Diyan ba kayo? Amen. Kaya siya nga, dinala sa third heaven eh. Ayaw niyang ipagyabang. Ano na ipapagyabang niya? Wala naman siya may magyabang eh. Si Pastor Jerome, wala akong may pagyayabang. Hello? Nandiyan ba kayo? Amen. Listen, bakit kaya no? So, to keep me from becoming Proud. yan ang reason that may weakness ka. Yan ang reason bakit may negative side ka. Amen. Yan ang reason bakit lagi ka nalang iniinsulto na may misinterpret ka. Yan ang reason. Bakit kailangan minsan masaktan ka ng iba? Yan ang reason. Hello? Kung bakit ibang tao hindi ka maintindihan, yan ang reason. Andyan ba kayo? Listen. Why? It creates balance. Balance life. Nagiging balansyado ka. Amen. Hindi ka supernatural, spiritual, holiness, self-righteousness, self-centeredness. Hallelujah, praise the Lord. Thou shalt not sin, thou shalt see the Lord, you shall die. Andiyan ba kayo? Amen. Balance! Say balance. Balance. Minsan ba? Balance. Eh kapag wala ng negative, paano ka palalapit sa Diyos? Wala na. Tama? Kung righteous ka na, holy ka na, hindi ka na nagkakasala, at umuwi ka na sa langit. Bakit? Anong gagawin mo rito? Eh, ang mundo punong-puno ng kasalanan. Hindi ko sinabi huwag tayo magpakatanan, doon tayo papunta. Kaya God changed us from glory to Glory. from glory to glory. Amen? Amen. Amen? Amen. Naunawaan niyo ba ako? Amen. Say balance. Balance. Kaya ang buhay Kristiyano balance. Amen. Hindi pwedeng puro ka sa ministry, kulang ka na sa pamilya. Balance. Say balance. Balance. Kailangan hindi rin puro buyat. Kailangan mo rin matulog. Buyat ka lang buyat. Tapos sasabihin mo, Lord, nangihina ako. For I am weak. You are strong. Mali. Amen? Ano yun? Ha? Ano? Pray? Hindi, basta meron na. May pinapasok ko. Ano ba kayo? Amen. 3 things to remember. May 3 bagay during weaknesses. Oh, magic. Ang pumasok ng lumabas. Amazing. Hindi nagpapatuloy. Isa kang magikero. Power yun. Power. Survey. Ano ba kaya? When you are weak, remember these 3 things. Number 1. Remember, yung bang hindi ka worth it, remember, there is God's grace. Amen. Pag hindi mo na maintindihan yung tao, remember, nahabag sa iyo ang Diyos. Amen. Hello? Amen. Hanggat hindi mo naiintindihan na kinabagan ka ng Diyos, mayroon ka rin maghabag sa ibang tao. Amen. Hanggat hindi mo nararamdaman na ikaw ay may palpak, hindi mo rin kayang umintindi ng palpak ng iba. Amen. Therefore, you cannot love one another. Why? Kasi nga, righteous ka. Kaya may kakaunti ang nakakapagmahal ng ibang tao. Hello? Now I realize, this love one another, love your enemies. Bakit kailangan mo mahalin yung kaaway mo? Isipin mo may weakness ka rin. May palpak ka din. Hindi lang puro sila may kasalanan, meron ka rin muta. Kung may muta sila, may muta ka rin. Yan, nagmumutaan ka na tayo. Ano ba kaya? Bakit kaya kapag ka may muta, ginanyan mo, gaganunin yung tama?
Ewan ko ba? Say God's grace. God's grace. Ano sabi, bakit kailangan mo ng God's grace? Tingnan nyo, balikan natin ulit. Mabilis na mabilis lang to. Wala, so sobrang bilis yun. My grace is? All you need. Eh, yun lang naman ang kailangan natin eh. Grace. Hindi na kailangan tanggalin ba yung tinik? Sino subukan dito na tinik na sa lalamunan? Amen. Maliit lang yan, pero masakit. Amen. Hindi ka makalunod. Hindi ka makakain. Tama? Tama? Amen. Mahirap yan. Lagi na lang, uy, hindi ka may tinik, hindi ako makakain mo gusto. Ganun si Pablo, hindi makapaglingkod ng diretso. Bakit? May thorn in the flesh. Pero ang sabi ng Bible, my grace is all you. Need. Sabi mo, grace lang ng Lord. Grace ng Lord. Bakit nakakatayo si Pastor Jero? Grace lang ng Lord. Amen. Hindi dahil righteous ako, marami akong palpak. Hello? Amen. Hello? Hindi ba kayo? Sabi ni Pablo, huwag niyong kahangaan. Do not admire me. I have a thorn in the flesh. Every day, Satan buffet me. Every day, Satan punch me. Nagkasaot na ako, Lord, wala pa rin eh. But I remember your grace. Paano siya nag-survive sa paglilingkod? Hindi niya tinignan yung weakness niya. Paano siya nag-survive? By God's grace. Amen. Sino rito gusto mag-survive? Amen. Sino rito tatagal sa pagdalo at pag-attend at paglingkod sa Diyos? Amen. Hallelujah. Listen. Remember God's grace. Malapit na magtapos. Pangalawa, for my strength. Ang sabi ng Lord. Kaya ang magiging lakas mo, yung lakas ng Diyos. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Kung sino ka, hindi dahil yung lakas mo yun. Lakas ng Diyos. Amen. Hello? Amen. Kaya mga ibang tao, tayo noon, ay hindi tayo makapagbago. Why? Kasi yung lakas natin. Hayaan natin yung lakas ng Lord. Amen. Amen? Amen. Listen. Pangatlo. Bakit abundant glory? Remember God's abundant glory to survive. Anong ibig sabihin nun? Listen. First, we need to remember grace. Second, we need to remember power. Works best in weaknesses. So now I am glad to boast about my, so that the power of, so that the glory of Christ, yun ang makita sa akin. Ang Diyos lang ang may tataas sa buhay ko. Bakit? Hinahabagan pa rin niya ako kahit may kahinaan ako. Ginagamit pa rin niya ako kahit may semplang ako. Kahit meron akong pain, andyan pa rin ang Diyos. Hello? Kasi kami, ganun kakamahal ng Diyos. Ganun ka kamahal ang Diyos. Amen? Abundant. Buksan yung Bible niyo dito. Listen. Sabi mo sa katabi mo, biyaya lahat ng Diyos. Biyaya lahat ng Diyos. Yung awit kanina na holy, holy, gusto ko. Bagamat hindi tayo banal, sino banal? At sabi ng awit, na-realize niya where he belongs. Hindi ba kayo? Amen. Positive plus, pag ikaw ay sumasampa sa Diyos, at hindi mo nililingan
kalakasan. Are you ready? Tayo po iaawit sa Diyos. Tayo tumayo.